Welcome everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman po ang bawat isa? Parang meron yatang ngayon may nakita ako sa Facebook na mag-mask kasi may parang outbreak na naman ng cough. Oo So, nga. malamig na naman yung boses ko. Pero ayan, ingat po tayong lahat. Ah, Welcome ulit sa inyo. Ako si Giselle from CSA. Ako po ang Programs Manager ng CSA. So, sa mga bago, ang CSA po is ang to introduce lang, no, ang vision namin is to see faithful stewards who are reached toward God so that the Philippine Church flourishes in every way. Tapos ang mission namin is to advance the kingdom of God through biblical stewardship and education and the promotion of a culture of biblical generosity. How we are doing this, we are offering trainings, retreats, and ganito po, webinars to promote nga yung biblical view of stewardship and generosity. So, welcome ulit. Ito ang aming third series from our 12 principles, no? So, we have Bukas Palad curriculum. Meron siyang 4 themes na may 12 principles. So, every month, dinediscuss po yung bawat principle. So, yan po. Welcome ulit sa inyong lahat. To tell you more, I would like to welcome our founder, President of CSA, Dr. Zenet Maramara. Hi, thank you. Thank you very much, Giselle, and good evening to everyone. This is the third of a series of 12 free webinars on generosity. So those of you who have attended the previous 2 ones, this will be your third. And if you are going to complete all 12, we can give you a certificate and a free book. Bukas Palad, that's the second screen, please. The name of the generosity curriculum. For those of you, first time, we like to introduce Bukas Palad, which is composed of 4 themes and 12 principles. So these are the four themes. God is generous, disciples become generous, churches grow generosity, and leaders shape generosity. There are 3 principles for each of the 4 themes. Nandito tayo ngayon sa God is generous. 1, God owns everything. 2, God provides enough. And 3, God gives Himself. Disciples become generous. The 3 principles that we will tackle are: disciples respond lovingly, disciples live sacrificially, and disciples find joy. The third theme is churches grow generosity. Principle number 7, giving builds family. Number 8, giving loves neighbors. And number 9, giving reaches the lost. And the last one, leaders shape generosity. Principle number 10, leaders go first. 11, leaders teach generosity. And then finally, leaders celebrate sustainability. So those are the 4 themes and 12 principles. And now we are on the third principle under the theme, God is generous. God gave Jesus, or God gave Himself. For our scripture, we have Genesis 22, 1 to 18. Can we read this? Maybe we'll ask someone to read it aloud para alam natin na tapos na. Can someone read it aloud? Bishop, good evening. May I request you, Bishop James, to read the verses from 1 to 7 to. Tapos yung next slide is the 8 to 18. Bishop, pwede? Yes po. Thank you. Sometime later, God tested Abraham. Said to Abraham, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God
had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire in the night. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father, "Abraham, father." "Yes, my son," Abraham replied. "The fire and the wood are here," Isaac said. "But where is the lamb for the burnt offering?" When they reached the place God had told you about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham." "Here I am," he replied. "Do not lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son." Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place, "The Lord will provide." And to this day it is said, "On the mountain of the Lord it will be provided." Verse 15, the angel of the Lord called Abraham from heaven second time, and he said, "I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this thing, you have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and though your offspring, all the nations of the earth will be blessed because you obeyed me." Thank you very much, Bishop James. So, what stood out to you from this Bible passage, from this story of Abraham offering his only begotten son, Isaac? What stood out to you? And you can just unmute yourself. Sa akin, Ate Sen, Opo. makikita po natin dito yung sacrificial giving ng Yeah. ating father in the faith, Father Mhm. Abraham. Sacrificial. Sacrificial yung giving niya. Because considering that he got only one son, his only son, at Amen. alam natin yung tinuturo ng Bible, he waited for that son for many, Mm. many Yeah, long years. that's right. And yet, when he received him, at nasa kanya na yung kanyang matagal na hinihintay na one and only son, and here it is, God giving him the most difficult trial of faith he Mhm. experienced in his life. And yet, in all of that, sabi natin sa binasa natin, he never withheld his only son, Mhm. but he gave him sacrificially. And because Wow. of what he did, Mhm. God was very Blessed. pleased with what he did. And so we can read in the text we just read how God really blessed him Mhm. so much. And actually, not only him, because mabasa natin in Descendants. the in the last verse, all nations on the Nations. earth will be blessed because Wow. of his obedience, because of his sacrificial giving. And because, of Wow. course, he passed the The most test. difficult test of his faith.
Kung tayo kaya ite-test ng ganun, papasa kaya tayo, no? Napakahirap. Parang to me, that is the ultimate generosity na pag hiningi sa'yo ng Lord, ibibigay mo yung pinaka one true treasure mo, yung sarili mong anak na sabi nga ni Bishop, hintay mo ng napakatagal na panahon, tapos hiningi sa'yo. At bakit kaya, sa palagay ninyo, bakit nakaya ni Abraham na sundin yung inuutos ng Lord na i-offer si Abraham? Somebody. Ba't kaya nakayanan ni Abraham yung parang sobra-sobra yung kanyang confidence sa Panginoon no? Anyone else want to say something about this verse? O ayan, sabi ni Jessa, God will not ask you to do something that will not that He will not also provide. Oo, kasi sa kanya lahat Siguro ganun yung mindset ni Abraham, ano? Lord, wala naman akong talagang sariling pag-aari. Sa'yo naman lahat. Pati itong anak ko, gift mo sa akin. Kung kukunin mo, I am willing to give him back to you. Kung ganun ang mindset natin ngayon, mga contemporary Christians, ano kayang klase ang mundo nating ginagalawan, no? Kung lahat ganun ang mindset na, Lord, lahat naman gift from you. Kung ano hingin mo sa akin, hindi ko yan ipagkakait sa'yo. Ibibigay ko yan freely. Siguro this world is going to be a very different place. Anyone else, bago natin iwanan tong passage natin for God gave Himself. God gave Jesus. So si Abraham para siyang anong tawag nila doon sa theology? Shadow ng pagdating ni Jesus na binigay Types and shadows po. types and shadows ng pagbigay ng ating Panginoong Jesus, no? Galing sa Diyos Ama. Isa siyang type, isa siyang shadow. So thank you very much, Pastor Bishop. All right. Wala na ba? Wala na bang magsasalita? Sigurado kayo? Miss Kasi, Janet, pwede bang sige. Sino yan? Si Gemma. Opo. Sige po, Gemma. I think another thing is because he knew God so well and his relationship with him is very close, he trusted him enough to Yun. offer his only son when the Lord tested him. So it's very important that we have a really deep and intimate relationship with the Lord. Because if we do, then the trust, diba, yung trust level niyan is very high. Yeah. So it's just like yung, di ba mag-asawa, ganyan, di ba? If your trust level is high, then you will entrust your life to your husband or to your wife, yung ganon. And even to your children. Yun po. Thank you. So, importante pala, Gemma, na you know God, you have an intimate knowledge and relationship with Him. And if you know Him, you can trust Him. No? So, parang habang nag-share si Gemma, naiisip ko yun na sa sarili ko, if I know God, if I trust God, if I'm intimate with Him, then I can trust Him na hindi ko ipagkakait yung laman ng pitaka ko o kung ano man yung treasure na hinihingi sa akin ng Panginoon para i-share, para mabibiyaan yung iba. Ibig sabihin, ganun yung trust level ko sa Panginoon, napakataas kasi kilala ko siya. Tapos sabi ni Tim mo dito sa chat, when we were yet sinners, He gave His one and only Son. Oo nga, no? Parang madaling maging generous sa tao na mabait sa'yo, nagbibigay sa'yo, pero yung kaaway mo, yung nagrebelde sa'yo, yung sinner tayo kasi nung binigay ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak para sa ating salvation. Talagang doon mo talaga maa-appreciate ng gusto yung ginawa ng Panginoon para sa atin. So, wala na po ba? So, sige, Zoe, let's go to the next, which is the video of Tim Keller. Ito po ay isang 15-minute video
of Tim Keller. Pakinggan po natin siya. Ito ay nasa Gawa 20:25, ang kausap ni Pablo, yung mga tao na naakay niya kay Kristo. Siya ang nagdisipulo sa kanila, papunta na siya ng Roma. Hindi na ulit sila magkikita. Pwedeng mamatay na siya kahit na hindi pa naman siya talaga namatay ayon sa oras na inakala niya. Maaaring hindi na niya makita tong mga taong to. Kaya tinipon niya rito ang kanyang mga matalik na kaibigan, sinabi niyang mabuti sa kanilang pinakamahalaga na gusto niyang maalala nila habang buhay. At ito ang sabi niya, "At ngayon narito nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ako." Sa talatang 32, "Itinagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa kasamahan ng lahat ng mga pinapagimbanal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit nino man. Ipinakita ko sa inyo palagi na sa ganitong pagpapagal ay dapat nating tulungan ng mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap." Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila, silang lahat ay umiiyak na yumakap at humalik kay Pablo. Kapansin-pansin to, dalawang bagay ang makikita nating malapit na magkaugnay. Ang una hindi nakakagulat, sa tingin ko yung pangalawa. Ang unang bagay ay nais kong alalahanin ninyo ang ebanghelyo, ang salita ng biyaya. Tandaan ninyo na kayo'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Gusto kong tandaan nyo yan, inihahabiling ko kayo dyan. At interesante rin yung mga yon at maaaring gawa ng bagong sermon. Ipinagkakatiwala ko kayo sa mensahe ng biyaya, nais kong ipamuhay ninyo ang ebanghelyo, nais kong mamuhay kayo ng alinsunod rito at iba pa. Nais kong ikatuwa ninyo ang pagpapala ng mga sumasampalataya sa ebanghelyo at yun ay ang buhay na walang hanggan. Yan ang unang bagay na sinabi niya, hindi na yan nakakagulat. Paniwalaan ng ebanghelyo, mamuhay ayon sa ebanghelyo at alalahanin kayo'y makasalanang iniligtas ng biyaya. Ang pinaka nakakagulat na bagay na kanyang sinabi ay ito, "Hindi ako namuhay kasama ninyo na sakim at ganid sa salapi. Ipinakita ko sa inyo ang buhay na maawain at mapagbigay sa mga mahihirap." Gaya mismo ng sinabi ng Panginoon, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan ang kanyang huling habilin. Kapag magbibigay ka ng huling habilin sa mga taong mahal mo, nais mong sabihin sa kanila ang mga pinakamahalagang bagay. At anong sinabi ni Pablo? Paniwalaan ninyo ang ebanghelyo at mamuhay ng mapagbigay. Magkaibang paksa ba sila? Hindi ba't mas mauunawaan natin kung ganito? Ito naman yung pangalawang huling sabi niya, mamuhay ng ayon sa ebanghelyo. Ito naman yung huling pangungusap, mamuhay ng lubos na mapagbigay. Magkaiba ba yun? Sinasabi ba niya mamuhay ng ayon sa ebanghelyo tapos sa ibang paksa sasabihin niya mamuhay ng mapagbigay? Hindi. Nakikita niya ang dalawang ito na magkaugnay. Ang ibig niya talagang sabihin, kung talagang alam nyo na kayo'y mga makasalanang naligtas sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa gawa, mamuhay kayo sa lubos na pagbibigay. Ang sabi pa niya, kung kayo ay talagang tumanggap ng espiritual na pagpapala, kayo ay magiging lubos na mapagbigay ng inyong mga makalupang kayamanan. Ngayon, hayaan niyong hatiin ko sa 3 puntos ang maaari nating matutunan sa talatang to. Una, makikita natin ang mapagpagaling na kapangyarihan ng pagbibigay. Ikalawa, ang mapanirang kapangyarihan ng kasakiman. Mapagpagaling na kapangyarihan ng pagbibigay, mapanirang kapangyarihan ng kasakiman. At ikatlo, paano mo mapagtatagumpayan ng ikalawa para mailabas ang kapangyarihan ng una? Una, kapag sinabi kong ipinapakita rito ang mapagpagaling na kapangyarihan ng pagbibigay, ito'y dahil sa salitang pinagpala. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Subalit ang problema natin ngayon sa ebanghelikal na mundo at maging sa wikang Ingles ay pinapangit natin ang salitang pinagpala. Sa harapan ng Diyos, nalulubos ang ating pagkatao. Nararanasan natin ang kabuuan sa espiritual, pisikal at sosyal. Lahat ng pagkasira ay nawawala, lahat ng di perpekto ay naglalaho. Tayo'y nagiging ayon sa marapat nating pagkatao, ito'y puspos, ganap at makulay na paglagong pagkatao. Yan ang mararanasan mo sa harapan ng presensya ng Diyos, tama? Nung ang tao ay nasa presensya ng Diyos, doon sa Hardin ng Eden, lahat ng bagay perpekto. Meron tayong espiritual na relasyon sa Diyos na perpekto, may relasyon tayo sa isa't isa na perpekto, ang katawan natin ay perpekto, lahat ng bagay perpekto. Subalit nung mawala sa tao ang Hardin ng Eden, nung siya'y pinalayas mula sa presensya ng Diyos, nung siya'y wala na sa liwanag ng mukha ng Diyos, lahat ng bagay nagsimulang masira. Lahat ng bagay nagsimulang bumagsak, nawala natin ng shalom. Tayo na pa sa ilalim sa karamdaman at kamatayan, nawala ang relasyon natin sa Diyos, naglaban-laban tayo, lahat ng bagay nasira. Alam niyo bang ibig sabihin ng pinagpala? Ang pagiging pinagpala ay ang maranasan ng ilang bahagi ng shalom.
Yun ay ang ilang bahagi ng kapayapaan at kaunlaran ng unti-unting pagbabalik ng kabuuan habang tayo ay patuloy na napapalapit sa Diyos. Kaya nang sinabi ni Pablo, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap, ito mismo ang kanyang sinasabi, ang kalagayan ng pagiging isang pinagpala. Kaya parang sinasabi niya rito na sa pamamagitan ng lubos na pagbibigay na mula sa inyong sahod ay magagawa ninyong pagalingin ang mundo. Pero bakit hindi natin mapagaling ang mundo? Yan ang ikalawang punto. Ano ang sinasabi rito? Sa unang punto, bago niya sinabi, ibinuhos ko ang aking panahon para sa mga mahihina at nangangailangan. Ang sabi niya muna, hindi ko hinangad ang ginto, pilak, pananamit, ninuman. Kaya ang ikalawang punto ay hindi natin pagbabahagi ng mapagpagaling na kapangyarihan. Ang mapagpagaling na kapangyarihan ng pagbibigay ay hindi natin na ibabahagi dahil sa ating materialismo at kasakiman. Pag-isipan natin to. Sa palagay ko, kapansin-pansin na ang huling habilin na gustong sabihin ni Pablo sa mga taong malapit sa kanyang puso ay mag-ingat kayo sa kasakiman. Ang galing, di ba? Gayon din bang sasabihin nyo sa inyong huling habilin? Gusto niyang sabihin na walang ibang mahalaga at walang ibang malaking problema kundi ang kanyang sinasabi rito. Minsan naitanong sa akin ni Cathy nung ako ay may serye ng mensahe para sa mga kalalakihan sa Harvard Club ang paksa tungkol sa 7 nakamamatay na kasalanan. Nang tinalakay ko ang pita ng laman, tanong sa akin ni Cathy, anong susunod na paksa sa linggo? Sabi ko, kasakiman. Sabi niya, konti lang dadalo. At tama siya. At ang dahilan ay hindi dahil sa ayokong marinig yung mensahe na yan. Sa halip, ang problema ay abala ka, nakatingin ka sa schedule at walang nag-iisip na problema nila yun. Kaya't ang dahilan kung bakit hindi kinakailangang sabihin ni Jesus na mag-ingat ka, maaaring gumagawa ka ng pangangalon niya. Pero di niya sinasabi yan. Ang sabi niya, mag-ingat ka, maaaring ikaw ay sakim. Sapagkat walang sino man na nag-iisip na sila'y sakim, wala. Sinabi rin ni Pablo sa Colosas 3 na ang kasakiman ay pagsambarin sa Diyos-Diyosan. At sasabihin mo, madalas kong mapakinggan yan. Alam ko na ang pera ay idolo. Pero hindi. Sa isang banda, oo pwede. Subalit ang ganyang kaisipan ay hindi makakatulong upang mapunteriya ang pinakaugat ng ating problema. Hindi naman talaga sinabi ni Jesus na ang pera ay isang idolo, mag-ingat ka. Ang kanya talagang sinabi ay saan man naroon ang iyong kayamanan, naroon rin ang iyong puso. Alam ba niyong ibig sabihin yan? Narinig niyo na yan. Saan man ang inyong kayamanan, naroon rin ang inyong puso. Ang ibig niya talagang sabihin ay ito, ang pera mo ang siyang perpektong daan upang malaman kung sinong idolo mo. Matutuklasan niyong laging madaling lumustay ng pera sa mga bagay na itinuturing niyong tunay na kaligtasan, tunay na makabuluhan, tunay na seguridad, mga bagay na inyong dinodiyos. Halimbawa, tatapatin ko kayo sa buhay ko lang. Gusto kong mamigay ng pera. Subalit minsan mahirap talaga. Pero napakadali sa akin ang bumili ng libro. Hindi mahirap. Kaya kong bumili ng anumang uri ng libro kahit anong klase. Gusto ko ilagay sa aklatan ko. Hindi yan mahirap. Gusto ko yung mas makapal, mas mahal ang presyo, mas maganda. Bakit? Sapagkat nakukuha ko rito ang aking pagiging otoridad. Isang guro, mangangaral. Ang dami mong alam. Kaya't ang bagay na lagi kong pinaglalabanan ay may kinalaman sa aking pagkakakilanlan. Ang halaga ba ng sarili ko ay nakasalig sa pananaw ni Kristo sa akin, sa kanyang pagmamahal, at sa pananaw ng Diyos sa akin kay Kristo? Yun nga ba? O nakadepende sa sasabihin ng tao? Ang talino mo. Siyempre pareho at naglalaban sila. At kaya alam ko na may patuloy na labanang nagaganap ay dahil napakadaling waldasin ng pera ko sa mga libro. Ang huling puntos ay paano natin mababali ang kapangyarihan nito. Alam nyo, hindi sapat na sabihin ng taong tatayo rito na dapat mong gawin yan dahil kung hindi, yari ka sa Diyos. Dapat ka magbigay kasi kung hindi, yari ka sa Diyos. Siyempre, hindi natin sasabihin kahit pwede itong mangyari. Magbigay ka dahil kung hindi, yari ka sa Diyos. Tuwirang nangungusap yan sa ating kalooban. Maaari ring sabihin ng ibang ganito, magbigay ka sapagkat napakaraming mahihirap sa paligid na nangangailangan ng pera mo. Naungusap yan sa ating emosyon. Ang isa pang paraan ay pwedeng mangusap sa isipan. Ilagay mo ang pera mo sa ganito at makakaasa ka, tutubo ang pera mo. Tansyahin mo lang. Ito yung kikitain mo sa ganito kadaming dolyar. Ito pinakamagandang bilhin. Lahat ng mga ito ay walang kakayahan na abutin ang puso mo sa paraang nararapat upang makapaghatid ka ng kagalingan sa mundo sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. Kaya't paano tayo magbabago? Ganito, biyaya. Ang salita ng biyaya ang huhubog sa inyo na maging mapagbigay. Ipinagkakatiwala ko kayo sa salita ng biyaya. Ngayon, maaaring alam ninyo ang Sunday School na kahulugan ng biyaya. Ano nga ito?
kayamanan ng Diyos na binayaran para sa atin ni Kristo. Ngayon makinig kayo. Maliban kay Jesus, anumang kayamanan ay mang-aalipin sa'yo. Kapag sinabi mo, ayos na ako kasi matalino ako. Meron ako mga librong ganito, mataas pinag-aralan ko. Ayos na ako dahil makapangyarihan ako. Ayos na ako dahil ako ang pinakamagaling sa trabaho. Kung iibigin mo ang mga bagay na to, kung mamahalin mo sila ng lubos at sasabihin mo, kung meron ako nito, ang mga kayamanang yan ang magpapatakbo ng buhay mo. Sapagkat kinakailangan mo sila. Magpapanik ka kung wala kang mga yan. Magpapanik ka kung may mangyaring hindi maganda at gagawin mo ang lahat. Kakapit ka sa patali, manloloko ka, magsisinungaling, maninira ng kapwa dahil na humaling ka na dapat meron ka ng mga yan. Subalit si Jesucristo ang siyang nag-iisang kayamanan na namatay upang tubusin ka. Tingnan mo, lahat ng ibang kayamanan, hinihingi na gawin mong lahat para makamit sila. Subalit si Jesucristo, ginawa niyang lahat upang makamit ka. Lahat ng mga kayamanan ay nangangailangan na ibigay mo ang lahat ng halaga para makamit sila. Subalit si Jesucristo lamang ang nag-iisang kayamanan na namatay upang tubusin ka. Ang trabaho mo hindi kayang mamatay para sa kasalanan mo. Pero si Jesus, ginawa niya. Anong ibig ko sabihin? Bakit dumating si Jesus? Bakit kailangan niyang dumating? Ano bang bagay na wala siya? Mayaman siya. Pagmamayari niya ang mundo, kanyang sanlibutan, hawak niya ang lahat ng bagay. Bakit siya dumating? May isang bagay lang na hindi niya pagmamayari. Ano yun? Tayo. Kung hindi siya dumating sa lupa, kung hindi siya sinilang na sanggol sa sabsaban, kung hindi siya namatay sa krus, maring nawala niya tayo. Nung siya'y dumating sa lupa, hinubad niya ang kaluwalhatian. Nung siya'y nasa krus, nahiwalay siya sa Ama. Nawala sa kanyang sanlibutan, nawala sa kanyang lahat ng bagay nung siya'y nasa krus. At oo, naging impyerno ang buhay niya sa krus. Ito'y nangangahulugan na higit tayong mahalaga sa kanya kaysa sa sanlibutan. Higit tayong mahalaga kaysa sa kanyang kaluwalhatian sapagkat kung hindi niyo yung bibitawan. Ibig sabihin, tayo ang kanyang kayamanan. Tayo ang kanyang ganap na kayamanan. Tayo ang isang umuudyok sa kanya, yung udyok sa kanya na gawin ng mga yun. Gagawin niya ang lahat para sa atin. Ginawa niya ang lahat para makamit tayo. At kapag nakikita ko na ako ang kanyang ganap na yaman sa buhay, ito'y tumatago sa puso ko na siyang dahilan upang gawin ko rin siyang matinding kayamanan sa aking buhay. Ito'y ayon sa lahat ng kanyang ginawa para sa akin na kanyang kayamanan. Ang isang bagay na handa siyang ialay ang kanyang buhay, ang siya ring bagay na handa kong pag-alayan ng aking buhay. Lahat ng mga bagay na to na mahalaga sa akin, naging karaniwan na lang. Kapag higit kong nakikita kay Jesucristo na ako ang kanyang kayamanan, mas higit rin siyang nagiging yaman ng aking puso kumpara sa mga libro, pagiging matalino o ano pa mang mga bagay. At magugulat ka na lang, ang pera ko ay nagiging malaya para pagalingin ang mundo. So we are Jesus' greatest treasure. Iniwanan niya yung lahat-lahat doon sa langit, pati yung intimate, close relationship niya sa Panginoon upang bumaba sa mundo dahil mahal niya tayo, para ibigin niya tayo at ibigay niya yung kanyang buhay para masakop niya yung ating kasalanan. So ano pang greatest na sacrifice? Ano pang hindi ibinigay ng Panginoon sa atin? Anong klaseng generosity meron ng Panginoon? May mga tanong dyan sa susunod na slide. Ayan. You can just unmute yourself if you want to say and answer this question. Why did Jesus choose to leave heaven and all its treasures in order to come down to earth? Bakit? Sa palagay ninyo? Janet, can I try? Gemma uli. Sige, Gemma. Kasi, why did Jesus choose to live? Because he wanted to do the will of his Father, and he loves his Father. Obedience. Yeah. Obedience So, uli, ano? Yeah. Obedience of Jesus. Mhm. Parang yun na Obedience. yung pinaka-importante sa buhay niya, no? Obedience to the Father. So, yeah. In order to obey God, para sundin yung kalooban ng Diyos sa kanya. Meron pa bang iba na may ibang sagot? Anyone else? Sabi ni Tim, halaga ng tao at creation, yung vinalue niya tayo, yun ba ibig sabihin, Tim? Because God valued us, creatures of God and the rest of creation. Kaya gusto niyang i-redeem.
Kasi ginawa niya tayo di ba? Perfect tayo, perfect yung creation, pero namar ng sin, nasira ng kasalanan, at gusto niyang ibalik yung original na intention ng Panginoon na perfect yung creation, perfect yung relationship ng tao tsaka nung rest of creation sa Panginoon. Sabi naman ni Ramon Domingo, to show his love for us. Parang kasukdulan na pag-ibig yung ginawa ni Kristo. Kasi hindi basta-basta na iwanan mo yung iyong to leave God the Father, na eternally magkasama sila. Minsan hindi pa natin talagang maunawaan yung ibig sabihin nun for God to leave his Father in heaven and to come down to earth. That is Jesus' greatest humiliation, na maging tao siya. Dahil Diyos siya Tapos bigla siyang naging flesh. Yung, ano ba tayo, di ba, dust? Okay. Anyone else na gusto mag-interact doon sa sinabi ni Tim Keller? O sagutin natin yung pangalawang question. If we are His treasures and He is willing to give up everything for us, how should we respond? Ito naman yung response naman natin. Po, good evening. Oo, Lance. Oh, sorry, nag-ano lang. I think kasi ang pinakita ni Lord yung faith, di ba? I think how to exhibit your faith to the Lord, the mere fact that you are complying to God's will, that's already a sign of that you're trusting Him, di ba? Ano siya parang interrelated siya in one way or another, yung trusting in Him, and as a sign of trusting Him, you're obeying His will for us, yung ganon. Oo. Kasi if you have full confidence and trust na kaya ng Panginoon to take care of you, kaya mong sundin yung kahit napakahirap na pinapagawa sa iyo. Kahit yung tulad kay Abraham, no? Sacrificial na offering. Halimbawa, may hiningi sa iyo ang Panginoon. Minsan, hard for us to let go of certain things lalo na kung gusto natin yung bagay na yun. Pero if you trust God na this is good for you, actually wala namang hihingi ng Panginoon na hindi makakabuti sa atin, di ba? Lahat ng hihingi niya sa atin, yung makakabuti sa atin. Dahil siya, wala naman siyang kailangan, perfect na siya wala naman siyang needs, physical or otherwise. Dahil God siya He has everything. Pero makakabuti sa atin. Sana ganun yung perspective natin, na lahat ng hingin sa atin ng Panginoon, kahit sakripisyo o mahirap, para sa ikabubuti ng ating kaluluwa. Ito sabi ni Tim, faith that leads to action despite the threat of loss. Oo. Kasi kung humanly speaking, kung meron kang ibinigay, parang nabawasan ka o nawalan ka. Pero looking at it from the perspective of God, nadagdagan ka. Dahil nag-grow ka spiritually, nag-grow ka sa trust, faith, and dependence on God. Tapos, kung kanino mo ibinigay pati yung pinabibigay sa'yo, meron kang na-bless. Di ba? Ganun yun So, baka before the prayer, baka meron pang ibang gustong mag-interact doon sa message ni Tim Keller before I close that section. Ako po, Ate Sen. Bishop James. Dito po sa pangalawang slide, I think the best response Second slide. yung yung second question. Uh-huh. If we are His treasures and He is willing to give up everything for us, how should we respond? I think the best response we can give for the Lord is to do likewise. He was willing to give up everything for us. So tayo din, likewise, we must be willing, we must come to that level or spiritual position sa ating mga Christian life, where we can say we are willing to give up everything for the Lord and for His kingdom, to further His kingdom. Pag sinabi pong give up everything, ay siyempre alam po natin,
included dyan sa everything yung giving our money, our resources to further or to make the kingdom of God Mm. go everywhere because everything eh. Actually, dun sa letter ni Paul tungkol sa giving sa 2 Corinthians, maraming binigay si Paul doon na example to motivate Christians on giving. But ang the best na example na binigay doon ni Paul when it comes to giving or sacrificial giving is no other than the perfect example of the Lord Jesus Christ himself. Sabi niya doon sa 2 Corinthians chapter 9, the Lord, he was very, very rich, the most rich in all the universe, but sabi niya, he became poor that we might be rich. So yun po yung the best example talaga eh. So sa akin, ang aking meditation dito, I'm meditating on this question, especially we're about to enter the Holy Week. I think the best commitment, the best commitment we can give to the Lord, especially this coming Holy Week. We must come to that place where we are really willing to give up everything for the Lord and for to further His kingdom. Pag sinabi kong everything dyan, of course, kasama na dyan yung ating mga pera. Kasi realistically speaking, real talk tayo. Pagdating sa pera, pagdating sa mga money, sa resources, many people who are claiming to be Christians, when it comes to money, when it comes to giving for their churches or for their ministry, diyan nagkakaroon na sila ng struggle, ng problema when it comes to giving their money, as if yung money is excluded from the Christian life. But when we study Christianity in a deeper level, ibig sabihin, when we follow the Lord, we must be really willing to give up everything, and that is including our money and our possession for the purpose of extending or making the kingdom of God goes everywhere, every person. Sabi nga sa Fuller Theological Seminary, sabi ni Charles Peter Wagner, kung lahat daw ng Christians ay matututong magbigay at mag-sacrificial giving if needed, there will be no poor, no lack in our churches and in our ministry. Kasi lahat natutong magbigay, natutong mag-surrender even their money and their possession. So for me, the best answer for me here in the second question, how should we respond? We must be also like the Lord, willing to give up everything for Him and for His kingdom. That includes in our money, our possessions, even to the point of willing to give that sacrificially if our churches, our ministry requires it. So kasi Bishop, very concrete kasi yung money eh. Parang malaki yung hold sa atin ng money, di ba? And So, totoo po yun. sinabi rin naman ng scripture na you cannot love God and mammon. Opo. Kaya ang daming pagtuturo ni Jesus about money and possessions kasi nga parang yung mammon or love of money or money, possession, material things, siya yung number one competitor natin sa Tama worship po. of God. Opo. Kaya parang minsan yun doon tayo matetest, no? Opo. Sabihin natin trust and obey, be grateful to God, sacrifice everything to God. Pero bakit hindi mailabas Yun, yung tama po yun, pera Ate sa bulsa? Sen. Tama po. Kasi alam mo kung bakit, Bishop? Kasi Opo. nung binaptize daw, itong mama na to, itong Christian na to, nung nilubog na siya, di ba pag lubog, baptist ako pag nilubog ka na sa tubig, that is symbolic na namatay ka na
Namatay Opo. na lahat. Death to lahat. the old Tapos self. pag inahon ka, new life. New Opo, life tama po na, yan. bagong buhay. Opo, opo. Kaso naalala nitong mamang to, nung Christian na yun, yung wallet niya nandoon pala sa kanyang bulsa. So tinaas niya. Kaya nung nilubog siya nung nilubog siya nung pastor, hindi sumama yung ninabaptize yung kanyang wallet. Opo. So, anyway, ano lang Kaya, yun. kaya ako po, it is my firm conviction na talaga yung mga nasa leadership sa mga churches and ministry, we must really educate and train our people to Yun, really give and give and give their finances, their resources for our Mm. churches and ministry. Sometimes nga, pag nagpe-preach ako, sinasabi ko, daig pa tayo ng mga kulto. Ang iglesia ni Manalo, pag nagbigay, napakatindi ng giving nila. Kaya yung Oo. kanilang mga churches, ang gaganda, ang lalaki. And yet, sabi ko sa aking mga members and followers, and yet, tayong mga Christian, we claim to be the true children of God, and we Church. claim we have the truth, and yet, when it comes to giving, lumalabas, daig pa tayo ng mga kulto. No? Because sila, ang lalaki ng mga, pag nagbigay, ang lalaki. Tsaka kaya ang result, ang lalaki ng mga churches sila, yung kanilang mga ministry, yung kanilang mga ministers well provided. And yet tayo, who claim to be the true ones, when it comes to giving, sad to say, many Christians have their struggles when it comes to Oo. giving. Alam niyo kung bakit? Kasi parang hindi part kasi ng discipleship na hindi part ng discipleship yung pagtuturo about money, pagtuturo about how to work, how to spend, how to budget, how to invest. Dapat kasi kasama yan sa discipleship training para hindi Tama yung po. banal-banal lang, para Opo, panay tama po yun. spiritual lang yung pinag-uusapan. Opo. Eto pa tayo sa mundo very real sa atin yung pera, yung resources. Kailangan isama yun sa discipleship. Kaya nga Tama po ginawa yun. namin po itong Bukas Palad na curriculum, generosity curriculum, para ma-integrate natin sa ating Tama po discipleship yun. tsaka sa Opo. theology, saka sa theology and practice ng church. Yung hindi lang yung financial discipleship, kundi yung generosity, yung stewardship. So, Opo. ayan. Tapos, meron pa kayong... Ako lang sige. po, bago po ako magtapos, mag-share lang po ako ng isang testimony last month. Sige po. Last na. Ako po kasi, I'm trying my best to be as faithful as consistent in my giving of tithes and offering. So last month po ako talagang nag-test sa pagbibigay. I gave a lot in my giving, and I'm expecting a big blessing from the Lord. Pero before I receive the great blessing, I go through a testing. But to make the long story short, after that test, I received a big amount of money. Kulang-kulang po 100,000. That's because of my faithful giving to the Lord. So for me, that should inspire every one of us talaga to Let to go. give and to give. Yes. Sometimes we really struggle because we have needs, we have someone to support. But our priority must be yung pagbibigay kay Lord and for His ministry. Kasi pag ginawa natin yan, sabi nga nila, we always hear that, we cannot outgive God. God will always give us a lot of blessing. More. Yes. Thanks for sharing, and I'm sure yung iba sa atin naka-experience din noon na Opo. binigay na natin sacrificially and God gave us even more than what we have given. Talagang we really cannot outgive God. Okay, Opo. maraming salamat po for sharing. We are on the last 10 minutes of our webinar, and yung next slide is this is a song actually. So if we can all siguro not sing, kundi read it all together na lang. Tingnan natin kung paano mangyayari yan. Sabay-sabay nating basahin at gawin nating prayer ng ating for tonight. So let's all read this all together. Lord,
The light of Light your of light your is love is shining. shining. In the midst of the darkness, Shining. Jesus, light of the world, shine shine upon us. Set us Set free, us the free truth with the now truth you bring know us. bring us. Shine on me, Shine on me. Amen. Till this Shine, time. Jesus, shine. fill this Fill land this with the land with the Father's Father's glory. glory. Blaze, Blaze, Spirit, blaze, blaze. Set our hearts on on fire. fire. Flow, river Flow, flow, river, flow. flood the Flood the nations with grace and nations mercy. with grace and mercy. Send for your Send word, forth your word, Lord, and let there Lord, be and light. let there be light. Let there be light. Lord, Lord, I I come come to to your your come to your awesome 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 presence, presence, presence. from from shadows shadows into Shadow your into into your radiance. 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 By the By the In the blood blood, I I may may enter enter your enter your your brightness. 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 Search Search me, me, try 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 me, me, me. consume all my darkness. 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 Shine on Shine on me, me. shine on Shine me. Shine on on me. me. As we As we gaze 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 on your on your kingly kingly brightness. brightness, So so our our faces faces display display your your likeness, likeness, ever ever changing 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 from glory to glory to glory. to glory. glory. Mirrored Lord, here, Here may may our our may lives our lives tell your lives tell your story. tell your story. story. Shine on Shine me, on On me. me, shine shine on on me. Shine me. on me. Amen. So that's our prayer, that God's light will shine on us, whatever darkness we have still in our lives, that God's light will shine upon it. And we will be like God, generous in every way. So congratulations, people. This is the third of the first theme, God is generous. And next month, we're going to start yung second theme, disciples become generous. Kaya yung generosity talaga nagsisimula, hindi sa atin sa Panginoon. It starts with Him. Siya yung unang naging generous. And then, minodel sa atin ng Panginoong Jesus paano maging generous. And tayo, ang response natin is to be generous also because we love God. Next week, April 20, we will send you again an invitation. I think it's April 26 yung next invitation. For April, marami pong webinar. Merong April 2 tsaka April 6 na webinar. Nandito ba yon? April, wala. Teka, isa-isay natin to. Announcement of events. So, ano ba to? March. Ito yung mga webinars natin. April 26 ang susunod. So kung gusto nyong i-screenshot yan para ma-calendar nyo na yung sa gitna, yan yung webinars. Hindi kasi, ayun free webinar series on generosity. So screenshot nyo na para mabook nyo na yung iba-ibang mga dates. Tapos, meron pong yung Fundraising Institute. Those of you who want to learn how to do ministry fundraising, mag-i-start yung webinar na, hindi siya webinar Zoom-based na Fundraising Institute on May 4. Bali, 6 na Saturday yan. 4 to June 8. Etong sa Bukas Palad naman, ito yung face-to-face. This month, April 4, ang aming hindi bukas palad, ang generosity retreat po na gagawin namin is April 4 sa Journey of Generosity, parang Taste of Journey of Generosity kasi 3 hours lang. So this will be on April 4 on board MV Dulus Hope na nakadaong yan sa Pier 15, Manila South Harbor. So there is a registration. Kung siguro Zoe, pwede nilang yung QR code pwede nilang kunan if they want to register dito sa Stations of Generosity. Maximum of 15 lang kasi limited yung pwedeng i-accommodate nung barko for the function room. We will provide refreshments at you can register dahil i-close na namin pag na-hit na namin yung number. So, ito yon for April. And then for mga succeeding months, we will have the Bukas Palad na face-to-face. At kung interesado kayo nung face-to-face na yon, so you can also get a copy of the booklet
yung participants tsaka facilitators workbook, then you can let us know. So kung wala ng question, we have 1 minute. I will ask, sino kayang pwede kong i-ask na mag-close in prayer? Max, pwede kang mag-close in prayer? Max Abelia. Thank you. Paki-unmute na lang. So maraming salamat po sa inyong pagdalo till next April Opo. 26. This is my Yung- first time to attend. At Oh, salamat po okay. for the Nice. enlightenment. Opo. Sige po, let us pray. Father God in heaven, in Jesus' name, salamat sa opportunity ito, Panginoon, na tuluyan niyo kaming binibigyan ng wisdom na kung saan ay na-encourage mga kapatiran po namin na magbigay sapagkat sa pagbibigay naroon yung pagpapala. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy po namin gamitin ito at i-bless niyo ang ministry ito, Panginoon, para lalong pagpalain ng inyong pong iglesia. Salamat, Lord. Salamat sa iyo na binabalik ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Max. And thank you all very much. And we'll see you again next April 26. At kung sasama kayo sa MV Dulos Hope for the 3 hours na Stations of Generosity, please register doon sa binigay ni Zoe. So good night and blessings to everybody.